Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po'y magbibigay ng maiksing opinyon, komento at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Muli shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, itong dalawang miyembro ng Young Guns sa House of Representatives na kung saan binakbakan po itong si Sara Zimmerman Duterte Carpio, ang talangkang anay, garapatang pusit at taing vice presidente ng Pilipinas. Kasi itong mga mambabatas na ito na binabalahura at hindi nire-respeto ng inyong taing vice presidente ay talagang inaalmahan na po siya. Kumbaga, itong si taing vice presidente ng Pilipinas ay isa ng loose cannon. Talagang sabi niya, kung sisiraan nyo ang pangalan ko, sisiraan ko din kayo. Tulad nung ginagawa niya sa first couple kay Speaker Martin, sa buong ng HOR, wala siyang pakialam kung kakampi niya o hindi. At ganun din po yung mga pinagsasabi niya sa mga rally ng kanyang padapa laban at patuloy niyang pagbuga ng masamang at masangsang na baho mula sa kanyang bunganga. Dito po unahin natin ang pahayag ni Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. Diyan po sa Manila Bulletin ang sabi niya, Ortega as VP Duterte, what have you contributed to the country? Nagtatanong po si Paulo Ortega ng 1st District ng La Union. So sabi niya, ano ang na-contribute mo sa bansa? This was House Deputy Majority Leader La Union Representative Paulo Ortega. Very straightforward question to impeach. Tandaan nyo, yung impeach taing vice presidente ng Pilipinas na si Sara Talangkang Anay Duterte ay patuloy pa ring sumasahod maski na impeach na siya sa House of Representatives. Noong pa pong February na impeach yan, pero ilang buwan na, March, April, May. 3 buwan pa rin siyang sumasahod ng ilang libong piso. Quote, ano ba talaga ang naitulong mo sa bayan bilang vice presidente? Imbis na tumulong, parang puro gulo at pag-iwas ang naging ambag mo. Ay, nako. Ikaw naman, Representative Ortega. Huwag mong ginaganyan yung garapatang pusit. Nako, babalikan ka niyan. Ayaw na ayaw niya pa man ding mako-call out siya. Pag na-call out siya mga kababayan, para po siyang hilong talilong, at hahanapin niya sino yung nagko-call out sa kanya. At siya po ay magbubuga ng masamang burak galing sa kanyang puwet paitaas sa kanyang bunganga. Yan po yan. Wag na wag nyo siyang papansinin. Ayaw na ayaw niya yan kasi sobra siyang entitled mga kababayan. Ito sabi ni Ortega. Ortega says Duterte's refusal to explain her actions is not just an insult to members of the House of Representatives, but a grave disservice to the Filipino people who deserve accountability and transparency from their leaders. Dahil sa issue ng pananagutan bilang halal na mga opisyal, hindi mo pwedeng sabihin na ayokong magpaliwanag, tapos gusto mong igagalang ka ng taong bayan. I agree! Natumbok mo, Representative Paulo Ortega. Ayaw magpaliwanag, pero gustong-gustong humingi ng bilyong piso. So, ibig sabihin, ibigyan nyo ako ng ilang bilyong piso, Basta, ako ang vice presidente, wala kayong pakialam. Ganyan po ang ugali ni Sara Pusit Duterte, ang taing vice presidente ng bansa. Lahat ng gusto niya, dapat ninyong ibigay. Otherwise, wawalwalin niya kayo, sisiraan niya kayo kasi bakit? Isa po siyang spoiled brat.
entitled. Ganyan po siya pinalaki ng mga magulang niya na mga walang kwenta. Hindi pinalaki ng tama ang mga anak, kundi binigay lahat ng kapritsyo. Tingnan nyo si Pulong Duterte, tingnan nyo si Baste Duterte, ewan ko lang kay Wake and Bake, yung isang anak ni Dahig doon sa common law white. Di po ba? Napakasama magpalaki ng mga anak itong mga magulang ng mga Duterte siblings. Walang good manners and right conduct. Kasi bakit po? Powerful eh. Tingnan nyo si Pulong, yung video na yon, pina-o-on-tay ticket pa daw. Wako, Diyos mio. Mga palusot ninyo. Eto pa mga kababayan, ang sabi ni Representative Ortega, ang tunay na leader, marunong humarap, hindi nagtatago. I agree. The Ilocano added that no amount of political attacks against President Marcos and House leaders led by Speaker Martin Romualdez can erase the fact that Duterte stands impeached for alleged betrayal of public trust, violation of the Constitution, and grave misconduct. Quote, nakabase ang mga isyu laban sa kanya sa dokumento at ebidensyang inilabas mismo ng Commission on Audit. Hindi pwedeng panay-iwas niya at paninisi. Totoo, hindi gawa-gawa ang mga isyu laban sa kanya at walang pamumulitika. Ano palagi ang lumalabas sa mabahong bibig ng taing Vice Presidente? Lahat ng nangyayari ngayon sa kanila, lalong-lalo na yung latest video, viral video ng pananakit at pagbabanta ng kanyang kuya na representante ng 1st District ng Davao City, ay political attack. Di ba nakakabigla? Ang talino. Ang talino talaga ng inyong taing Vice Presidente. Ang galing mag-deflect. Ang galing mag-evade. Political attack. Lahat na lang dinadaan sa politika. So, ibig sabihin, yung nasaktan, ginagamit pang politika. Ayun tayo, mga kababayan. Wala nang karapatan. Humingi ng hustisya, yung sinaktan ni Pulong, yung tinret niyang papatayin. Nako pa. Ayun tayo eh. Eto pa ang sabi ni Ortega. Sa Senado, wala nang takas. Dapat handaan siyang sagutin lahat ng mga tanong at higit sa lahat, dapat handa siyang harapin ang katotohanan. Ayan. There are 7 articles of impeachment against Vice President Duterte. No? Lagi na lang sasabihin nila, ito ay paninikil ng Marcos administration at ni Speaker Martin. Inaatake nila kami kasi ayaw nila kaming tumakbo sa 2028 dahil napakalakas namin. Really? Nasaan ang lakas ninyo? Yung mga minions ninyong tulad ni Roque, yung mga vloggers, influencer nyong mga fake news maker na nanawagan ng EDSA Revolution, hanggang ngayon wala kayong mapakitang bilang. So nasaan ang bilang ninyo sa kasakali sa 2028? Saan? Sa Inidoro. Kayo ang bagong dilawang Inidoro noon. So yan po, no? Ano ang kontribusyon ni Sara Zimmerman Duterte Carpio sa bansa? Ano ang na-contribute mo? Bakang sasabihin mo, hoy, wag kang ganyan, Paulo Ortega, Meron akong na-contribute sa bansang ito. Ano yon? Yung first 100 days niya, mga kababayan, noong first 100 days niya. Puro ayuda, mga kababayan. Ayan po sa GMA News. OBP lists Sara Duterte's achievement in first 100 days. Kung babasahin nyo to, ang sabi ng OBP that time is 134,376,764.95 pesos. Ginamit nila sa medical and burial assistance. Ano tawag dyan? Ayuda. 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 Wala man lang foundation itong si Sara Duterte na sinabi niya diyan ko ginamit ang pera para patuloy itong foundation ito magkaroon ng pondo para po sa mga kapakanan ng mga kabataan, mga underprivileged na mga single parents, mga senior citizens, at mga OFWs. Wala. Walang foundation. Wala man lang isang organisasyon na kanyang sinusuportahan kundi puro ayuda. Yung libreng sakay, ayuda. Medical and burial, ayuda.
Ha? Wala na kundi puro ayuda na lang. O ito pa, for medical aid and burial assistance, ayun na naman, pare-pareho. Ang tanong, nasaan ang mga resibo nito, mga kababayan? Totoo bang may mga resibo ito? Tapos nakikipartner ka pa sa DOH, nakikipartner ka pa sa DSWD. Hindi yan, puro ayuda yan eh. Galit nga kayo sa ayuda, pero ayuda pa rin. Ano naman ang ginawa niya sa DepEd, mga kababayan? Yung programa niyang walang gutom na mga bata, panis ang diniliver. Ano pa? Yung mga instructional aid, libro, mga laptop, wala. Anong eskwelahan na pa tayo? Incomplete. Kaya nga nag-quit, hindi niya kaya. Tapos ikaw, magsasabi ka, uupo ka, ang gusto mo pa sana ang presidente ay nasa matinong pag-iisip. Ikaw ba nasa matinong pag-iisip? Sobra ka akong magmura. Nagbabanta ka pa ng pagpatay. Gusto mong mamatay si Joel Chua, saksakan ng apple sa kanyang lalamunan. Ganyan ba ang dapat na maging leader ng bansa? Ginago mo lahat yung mga mambabatas? Ibig sabihin, ikaw ang hindi matino ang pag-iisip. Ano ang contribution mo? Ang masamang gawain, ang masamang pananalita, ang bad attitude. Ayun ang contribution mo. Aside from that, ang pagsasayang mo ng laway at ang mabahong hininga ng gagaling sa bunganga mo. Puro ka lang daldal, wala ka naman mapakitang contribution mo. Yung accomplishment mo, wala, puro ayuda. Assistance. Assistance means ayuda. May napatayo ka bang tulay? Huwag mong sasabihin yung sa Davao City, hindi kasama yon. Libreng sakay sa labas? Meron ka bang mga foundation? Di ba mga kababayan? Tapos ang kapal ng muka, nalalaitin niya, sisiraan niya ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos. Baka sasabihin ng mga minions niya, BP nga lang siya Hindi naman siya yung pumipirma sa kontrata. Bakit si Lenlen? Bakit yung mga nanay ng kakampik may Angat Foundation? Sino nagsimula ng Angat Foundation? Ni Mama Lenlen ninyo. Kung susuriin nyo yung Angat Foundation, maraming natulungang mga kabataan. Duterte Youth? Party list po yan. Ay, nako. Bilyong piso saan pinunta? Sa mga panis na pagkain para sa mga bata. Sa mga procurement ng mga reading materials and information technology materials, walay. Diba? Kitang-kita na talagang wala siyang alam. Tamaritis at tanga at boba. Nakakahiya, diba? Tinatanong ka ni Ortega, ano ang na-contribute mo sa bansang ito? Wala po. Ano ang tanging ginagawa niya? Ano ang contribution niya? Asan sa mababaho niyang mga pinagsasabi na galing sa mabaho niyang bunganga? Panggulo lang at patuloy na pag-iwas sa mga tamang question na dapat sagutin ng tamang sagot. Wala po. Panggugulo at pag-iwas at patuloy na paninira, gutter politics lang. Yung kasi ang alam niya sa tatay niya. Kala nila, marami pang maniniwala sa kanila. Ang naniniwala lang sa kanila, ano ang sabi ni Lara Gadon? Mga tanga at bobo. Ano naman ang sabi ni Ben Tulfo sa mga, ni Ramon Tulfo sa mga Dabawenyong patuloy pa rin iboboto si Pulong Duterte bilang kanilang congressman na siyang nakita naman sa bidyong gustong pumatay ng tao at manyakol? Mga tanga kasi ang Dabawenyo. Mga walang sariling pag-iisip. Binulag ng mga Duterte. Patunayan yung mga Dabawenyo, hindi kayo mga tanga at bobo. Huwag nyong iboto yung mga Duterte dyan. Patuloy lang kayong ibubudol ng mga yan. Sabi ni Duterte, ayaw ko sa adik. Bakit yung mga anak niya may wake and bake? Bakit sila buhay pa? Diba? Now, pasok naman tayo dito sa representante ng Zambales, si Representative Kong Hoon. Ito, anay din ang banat nito, no? Sabi niya, sa politiko, selective ang tapang. J. Kong Hoon, dear Sara Duterte, allies to defend PH from China aggression.
Ay nako, Representative Kong Hoon. Wala na po yan. Wala tayong maaasahan dyan sa inyong taing Vice Presidente ng Pilipinas at sa mga allies nito. Pro-China ang mga yan eh. Oo, sa kayang mga PDP Senator ni Digong, interest muna ng China at ni Digong Duterte ang aasahan mo dyan. Ha? Sabi dito ni Kong Hoon, selective pala ang tapang mo eh. O diba? Wala ka naman pala pagdating sa Chinese aggression, sa mga Chinese spy, sa mga pogo. Ha? Kapag ibang issue, ang ingay ni BP. Kanyang mga kandidato at kakampi. Pero pag China na ang kalaban, bigla na lang silang mawawala. Parang nawawala rin ang paninindigan. Sa bullying ng China, doon nila gamitin ang angas. Dapat pro-Pilipinas tayo at hindi pwedeng selective ang tapang. O, sabi pa ni Kong Hoon, condemn the move of Chinese forces to bring a Chinese flag and syndicate. Tama. Ano reaction ni Bongo? Sabi ni Bongo, what is ours is ours. Hoy Bongo, wag mo kaming lokohin. Yang what is ours mo, sobra pong generic yan. Bakit hindi nyo sabihin? Ha? Kayong mga padapa, senators, atin ang West Philippine Sea. Kinokondina namin ang mga sleeper cells, lalong-lalo na yung mga nandyan sa Davao City. Kinokondina namin, gusto namin palayasin ang mga Chinese nationals na kumuha ng mga peking birth certificate at passport as Filipinos. Kinokondina namin yung mga spy ng China. Di ba? Hindi. Ang sabi ni Digong, pag nanalo lahat ng senator natin, tiyak, wala nang mai-impeach na Sara Duterte. Wala. Wala silang masabi sa mga aggression ng China. Ha? O ito pa. The Solon said China's action observes a unified national response, particularly from someone like Duterte, who is the second highest official of the country. Sana sa issue ng China, palaban ka din. Kapag inaatake na ang ating soberenya, sana mag-ingay ka din. Ipaglaban mo dapat ang bansa, ipaglaban mo dapat ang mamayang Pilipino. Ang gusto lang ipaglaban ni Sara Duterte, ang taing Vice Presidente ng Pilipinas, ay ang sarili niya at ang pamilya niya. Pag naririnig niya ang pangalan niya, umiikot po ang tumbong niya para siyang merong periodic monthly syndrome, yung PMS. Parang lagi siyang may buwanang dalaw. Oo. Ayaw niyang maririnig na kino-call out mo siya. Otherwise, ha? Banas na banas po siya mga kababayan. Kasi feeling niya sinisiraan mo siya. Sirang-sira naman kayo eh. 'Di ba? Kayo ang malaking budol. Ang taing dapat i-plus sa Inidoro. Pwede po ba wag nyo pong iboto ang Duterte 10 plus 10 plus yung mga independyente na nagkukunwaring independyente pero ang allegiance ay sa mga Duterte. Marami po dyan. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.